Hi guys! Welcome to my channel, Learn Twice PH. Ako nga pala ulit si Mommy Joylyn. So, today po, ang video na to ay para po sa mga taong galing sa Shopee. Shopee sellers. Kagaya ko, I'm a Shopee seller po. At nag-decide po ako na lumipat sa InStock. Ang tanong kong bakit? Well, sasagutin po natin yan later. So, if ikaw po yung gustong pumasok sa Shopee para magbenta. So, may products ka na gustong maibenta sa Shopee Marketplace. Ang video na to ay makakatulong po sa iyo na mag-decide kung itutuloy mo pa ba or hindi. So, kasi ako galing na ako sa Shopee at nag-decide talaga ako na umalis. So, ito yung InStock. Dito po ako lilipat. Kasi, mas maganda po ang platform na to. Hindi po ito kagaya ng Shopee na marketplace. Ang Shopee kasi, yung mga Shopee, Lazada, ganun, marketplace po kasi siya. Sa online marketplace, andun yung mga sellers, iba-ibang sellers na nagbebenta sa platform nila. So, ito namang InStock, iba po siya sa Shopee. Kasi, ito po yung mga differences nila. Why InStock empowers entrepreneurs beyond Shopee? So, ito naman, your brand, your rules. Shopee prioritizes its own brand, often making your business feel lost in the crowd. Totoo naman kasi yun kasi sa Shopee, mas gusto niya makilala yung brand niya mismo, which is Shopee. So, ikaw naman na seller na nagbebenta dun sa Shopee, hindi ka basta-basta makakustomize. Kumbaga, yung brand mo, hindi ganun basta mag-stand out na lang sa Shopee Marketplace. Kasi mas gusto ni Shopee na mas tumatak sa isip ng mga buyers yung brand nila na Shopee. Hindi yung store name mo or yung logo mo or yung brand mo. Hindi ganun. So, mas pina-prioritize yun ni Shopee ganun, which is hindi in favor sa atin ng mga sellers. So, next naman is get paid quick. Mas mabilis ang dito sa InStock, 2 beses ka receive ng withdrawal. Andito yun nakalagay dito every Tuesday and Fridays. So, 3 to 7 days naman yan. Kasi sa Shopee, diba may mga buyer na talagang hindi mahilig mag-confirm ng order. So, kapag nangyari yun, naku, hihintayin mo kung kailan nila i-confirm until ni Shopee. 'Di ba 3 days yun, kapag hindi pa rin na-confirm, mag-auto-confirm na po siya. So, ganun po yun. At saka kapag wala kang C-Bank account, naku, may charge pang mag-withdraw. 15 pesos yung na-remember ko na withdrawal doon So, ako kasi nag-set up na ako ng C-Bank doon para mas makasave. And then another reason is beyond the marketplace maze. Shopee confines you to its marketplace model. Ang ibig sabihin kasi nito, kung anong system sa marketplace na Shopee, wala kang magagawa kundi yun lang ding masusunod mo. Samantalang dito sa InStock, marami po siyang options. Ito, pwede kang mag-sell online through your branded stores, offline with the mobile POS system cashier, and even accept phone orders. Sa Shopee, hindi ka naman pwedeng tumanggap ng orders galing sa phone. Hindi ka rin pwedeng tumanggap ng orders offline. Kasi sa Shopee lang talaga directly. At saka, eto naman, no hidden fees, no drama. Ito talaga nakakaloka. So, isa tong reason kung bakit talaga aalis sa Shopee. Kasi isang beses, winidraw ko na yung total balance ko sa Shopee wallet ko po as a seller. So, ayun, kinuha ko na kasi akin naman yun di ba? Kinita ko yun sa pagbebenta sa Shopee. Tapos, mga after a week, naka-receive ako ng notice kay Shopee na negative yung balance sa wallet ko. Kasi may charges pa pala na hindi pa nakuha ni Shopee. So, ibig sabihin, may mga hidden charges talaga sa Shopee. So, ayun, na-restrict yung account ko dahil doon. Imagine mo yun, malay ko ba kung may mga deductions pa pala, bakit nila nilagay doon? Bakit hindi nila kinuha agad? So, ang nangyari, na-restrict pa yung store ko. So, 'di ba, nag-submit na naman ako ng required documents nila or syempre binayaran ko naman yung negative doon. So, hindi siya okay sa mga sellers.
Another one is empowering, not exploiting. Shopee's algorithm often prioritizes larger brands, making it tough for small businesses to compete. Totoo talaga 'to, kasi sa Shopee mas pinapabura niya yung mga malalaking brands compared dun sa mga maliliit na stores. Napansin ko po talaga 'yan na in favor pa talaga sila sa malalaking brands. Kasi nga for example yung Lovito na brand ng damit, lagi nilang sino-show sa mga nagse-search compared po dun sa mga maliliit na sellers na nagbebenta din po ng damit. So, ganun po yung napansin ko. And then, what is recommended for entrepreneurs? Shopee might be a familiar, but Instack offers a future full of possibilities. Ito naman kasi yung highlights kung bakit mas lamang para sa akin yung Instack compared sa Shopee. So with faster payouts, greater control, diverse sales channels, and supportive community. Totoo po ito kasi yung Shopee, I mean yung Instack community, napaka-supportive po nila. So may maa-assign po sa'yo na manager kapag nag-sign up ka po as a Shopee, I mean Instack seller. So Instack empowers Filipino entrepreneurs to build successful businesses on their own terms. Eto pala, ang good news nga pala nito, itong Instack ha. Ano tamang pag-pronounce nito? Instack. Bisaya kasi ako kaya matigas talaga yung yung pag-pronounce ko. So, sa Instack, by the way, yung ano ba yan? Sorry. Yung founder po ng Instack is Filipino po. Babae po ang founder ng Instack. At bago lang to noong 2021 lang. Kung tama ba? 2021 yata to na Pero nabasa ko to 2021 if I'm not mistaken po. So, bagong-bago lang po siya. So, if papasok po tayo sa Instack, ibig sabihin, isa po tayo sa mga early sellers po sa Instack. So, ito po yung website. Nag-explore ako kasi bagong-bago din ako sa Instack. So, ito yung website nila, instack.com. At, ayan, Instack Magic. Ayan, explore mo na lang. So, dito nga pala sa Instack, yung sinasabi ko na, makaka-build ka ng sarili mong store dito na pwedeng mag-stand out. Kasi nga dito pwede kang gumawa ng web store na mako-customize mo yung color, yung brand, yung logo. Ganyan meron dito yung violet yung sa kanya. Ito may pagka-orange, ito may pagka-red. Samantalang sa Shopee, red lang po, I mean orange lang po talaga siya. Ayan. Tingnan mo. Ayan, orange na orange lang. Tapos kung ano lang yung gusto ni Shopee na ganitong format, white at saka gray. Though may options naman, pero hindi mo basta ma-customize kasi may binibigay na sila. So, ito yung store ko sa Shopee na bibitawan ko na. Kasi nga, yung sa Instack nga pala, wala yung BIR ha. Pwedeng-pwede yun. Isa talaga yung napakagandang dahilan kung bakit pasukin yung Instack. Yung Shopee, pinaprocess ko na yung cancellation or termination po sa BIR ko po. Kasi dagdag bayad lang yun Sana kikitain ko na tapos ibibigay ko pa sa government. Tapos kukurakutin lang din, 'di ba? So, ito yung mga listings ko sa Shopee. Ang dami ko talagang listings dito. Magaganda yung feedback. Tingnan mo naman 4.9. Tapos, mga 5 star. Magaganda yung feedback ng product listings ko po dito. Though may kamahalan po siya. Kasi organic po yung mga products na binibenta ko. Pero so far, based po sa feedback ng mga buyers ko ay talagang effective po. Effective. Gaya nito pang yung pasma, kaya yung kamay na parang laging pinagpapawisan. Meron kami dyan. Ito, pampatalas ng isip, pampasikip, meron din kami vitiligo. Basta ang dami ko pong listings dito sa Shopee na ililipat ko na. I mean, not really lilipat, kundi gagawa ko ng bagong listings sa Instack po. Gagawa po ako ng store sa Instack. So,
i-dodocument ko po yung mga progress ko sa Instac. Kasi I'm sure marami din pong baguhan na hindi pa masyadong familiar kung paano i-navigate po yung Instac. So, dahil desktop po yung gamit ko, actually may ano naman to may app naman talaga to sa cellphone. Una po ako nag-sign up sa cellphone po na app nila. Sinearch ko lang yun, Instac. Tapos nag-sign up po ako. Pero dahil gumagamit din ako ng desktop, so nag-download po ako. Para nga pala mag-download, andito ka sa website nila, instac.com. Tapos scroll down mo lang sa bottom. Andito Instac for desktop. So ayan. So click mo lang yan, download, tapos ma-download mo na. So ito na yung app, nilagin ko na. So yung ginawa ko pong name ng store ko po dito is Elpamart. So, ano lang mas para sa akin mas madali siyang ma-recall ng mga buyers compared dun sa dito na store name ko po na Teens Organic Store. Pero same products pa rin naman. So, tapos, nag-i-explore ako dito eh. So, ang ginawa ko, and nga pala, 0 pa yung sales dito kasi nga kakapasok ko pa lang yan. In stock balance, 0. So, ang good thing nga pala dito kasi sa Shopee kasi kailangan mo gumamit ng separate account para makapag-Shopee checkout ka. Pero dito sa Instac, nako, pwedeng-pwede mong gawin. Pwede kang mag-checkout para sa customer mo. So, kung nagbibenta ka sa Facebook tapos gusto mo ikaw yung mag-checkout kasi gusto mo i-mark up pa ng mas mataas. So, pwedeng-pwede yun. Ito nga sa akin, nag-ano ako, so, ito yung ginawa ko na check out ko. Ayan, 58 pesos yung babayaran. So, self-checkout ko po yan. So, anyway, ang dami po nating matutunan sa Instac. At kung gusto niyo po mag-sign up, ito yung referral code ko. M9SM8R4O. O yata yan, hindi yan 0 eh. O. So, pag mag-sign up po kayo, pwede niyo pong gamitin yung referral code ko. Tapos, kapag ginamit niyo po yan, isasali ko po kayo sa mga updates ko. Yung baga nalalaman ko kung paano gawin or paano i-navigate yung Instac. So, ito yun. Gumawa po ako ng page kanina. Ito mabilisan lang to ginawa ko kanina eh. So, ito yung name ng website. Yan, kung mapapansin mo, 0 likes, 0 followers. Kasi nga, bagong gawa. So, ito yung ginawa kong logo, ginawa kong banner. Sa Canva lang po yan lahat. Nako, free account lang po ako dun. So, diba, ang galing ng Canva. Ayan, professional na siya tingnan. Kahit libre lang naman to. So, if you wanna join po, please sign up po sa Instac. Download niyo po yan. Tsaka gamitin niyo po yung referral code ko po. Ito ulit. Pwede mong i-write down o kaya screenshot. Tapos, pag mag-sign up na kayo, kapag nakapa-sign up na kayo, pwede kayong mag-comment sa video na to dito sa baba. Comment nyo na kapag sign up na kayo or kung may iba po kayong questions. And then, i-message nyo po ang page na to para mas malaman ko na under po kayo sa team ko sa Instac. So, ginamit nyo po yung yung code. Kapag nagamit nyo po yun, i-message nyo po ako dito. Tapos, i-message nyo rin po ako sa name ng store po ninyo para ma-check ko rin po. Though hindi naman po ako expert dito pero kasi baguhan lang din eh. Pero willing po akong tumulong kung ano pong alam ko sa pag-manage ng store sa Instac. Gagawa po tayo ng group chat, GC dito sa mga sellers or sa mga gustong pumasok po sa Instac para magtulungan po tayo. So that's it. At saka i-like at saka i-subscribe nyo rin po tong channel ko kasi mag-a-upload po ako palagi ng progress po natin sa Instac. So maraming salamat po sa panunood. Please like and please don't forget to subscribe. Thank you.